Kayo pa rin po ay nakatutok sa ating pong programa, DepEd Hour, at sa bahagi po ito ay tayo po ay dadako na sa ating pong panel discussion segment. At ngayon po ay makakapiling po natin sa third batch na to, Ma'am Jane, ng mga guest po natin ay mga pwedeng bagong permanent teachers at pwedeng bago-bago pa rin sa ating sangay. Kaya nung last week, Ma'am Jane, isa sa galing sa isang division ang ating nakapiling sa ating studio. At simulan na po natin sa kanilang mga pagbati at pagpapakilala. Unahin na natin si Sir Darwin Manalastas ng Cesar E. Vergara Memorial High School. Sir, good evening. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng DepEd Hour. So binabati ko po lahat ng mga nanonood, especially po yung mga taga Cesar E. Vergara Memorial, Cesar V. Vergara National High School po. Magandang gabi rin, sir. At kapiling din po natin ngayon mula naman sa Marciano del Rosario Memorial National High School, si Ma'am Nara Espino. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng DepEd Hour. Binabati ko po ang lahat ng aking mga kasamahan na kasalukuyang nanonood ng ating palatuntunan. Ayan, sila po ay mga dalawa sa mga guro sa sekundarya, antas na sekundarya, Ma'am Jane. Kilalanin naman natin ang mga panauhin natin mula sa antas elementarya. Unahin na natin kay Ma'am Jemarie Rivas. Magandang gabi, Ma'am. Magandang gabi rin po. Magandang gabi rin po sa lahat. Ako po si Jemarie Rivas ng Lazaro Francisco Elementary School. Ang tinuturuan ko po ay Math 6 and Science 6. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay. Isa pa rin bagong permanent teacher mula naman po sa Lazaro Francisco Elementary School. Mula pa rin po yan sa Antas Elementarya, si Ma'am Zarina Junio. Magandang gabi, Ma'am. Magandang gabi po sa lahat, lalo na po sa mga sumusubaybay sa ating programa. Binabati ko po ang aming butihing principal, ganun din po si Sir Antonio Gomez. Ayun, si Ma'am Zarina, Ma'am Jane, ay nakasama ko sa Camp Elementary School. Kumustahin natin si Ma'am Zarina sa kanyang bagong station. Kumusta ka, Ma'am? Very okay naman po, sir. Very comfortable po ako. Katulad din po kung gaano po niyo ako tinanggap sa Campinho Elementary School. So, ibig sabihin ngayon, Sir Alan, si Ma'am Sarina ay permanent teacher na. Nung siya ay nasa inyo sa Campinho National High School. Isang LSP teacher si Ma'am naman, pero kahit LSP teacher pa lang siya, napakasipag ni Ma'am Sarina. Tanong natin kung masipag pa rin ba si Ma'am Sarina ngayon na permanent na siya, Ma'am? Hindi pa rin po ako nagbabago, sir, dahil ang aking paniniwala po bilang isang guro, dapat po natin isipin kung ano po yung ating maitutulong sa ating paaralan. Mga ilang buwan na bang permanent si Ma'am? O taon? Mayroon na siguro, Ma'am? 10 months po, sir. Ayun. At kasi nga, Ma'am Jane, hindi na nga pala sinasagot ng SEF, yung mga LSP teachers. Kaya maganda kay Ma'am Sarina, dahil nakakuha din siya ng experience from being LSP teacher. Opo, at nagpapasalamat po ako sa Campinho Elementary School dahil talagang binigyan po nila ako ng oportunidad na ma-experience po kung paano maging isang mabuting guro. Ayun. Ito, ang Campinho National High School, ma'am, ang unang-unang station na inyo? Hindi po, Campinho Elementary School, ang unang station na inuturuan. Sa private, nagturo din po ba kayo? Hindi po. So, yun ang first time na kayo ay naranasan yung maging isang teacher? Opo, at talaga pong mababait po ang mga guro sa paaralan na yon dahil sila po yung nagturo sa akin kung ano yung dapat kong gawin bilang nagsisimulang guro. Ayun. At saka madaming master teacher, Ma'am Jane, sa amin. Siyempre nga, ang role ng master teacher ay mentoring although hindi pa ako master teacher noong kasi siya rin hindi ko siya naturuan. Tinuturuan din po ako ni Sir. Kumustahin naman natin si Ma'am Jemarie Rivas. Kayo man, Ma'am, ilang buwan o taon na po kayo sa Lazaro? Isang taon na po ako na mahigit po na permanent po sa Lazaro Francisco. Medyo, kumusta pa, Ma'am, ang atmosphere sa inyong paaralan? Okay po, masaya po doon, lalo na po sa grade 6 po kasi po lahat po ng co-teachers ko po na ka-grade ko po, mababait po sila lahat, tsaka po matutulungin. Lalo na po yung grade leader po namin, talagang hindi niya po kami pinababayaan. Lalo na po sa trabaho. Tanong ko rin yung tanong ko kay Mama, ito rin po bang Lazaro Francisco ang unang paaralan na kayo ay bali, nung nagsasab po kasi muna ako, nakatatlong school po ako, F.A. Reyes, Sumakab Este, at saka po JB, tapos pang-apat po yung Lazaro Francisco.
So masasabi niyo ba ma'am na dyan na talaga kayo mag-stay for good? Dyan sa Opo. Lazaro Francisco Elementary Opo. School? Kasi po, pangarap ko po talaga na doon po makapagtrabaho. Nung nag-apply po ako, ang goal ko po talaga na sana po doon po ako mag-permanent. Kasi po, bukod po sa malapit po sa amin yung school, doon po ako graduate ng elementary. Tapos, naalala ko po sa application letter ko po, nilagay ko po doon na kaya ko po gusto doon maging teacher kasi po gusto ko po maibalik po yung ibinigay po sa akin ng eskwelahan. Yun po. Talaga namang isa sa mga magagaling na eskwela ng Lazaro Francisco Elementary School. Actually, Ma'am Jane, dyan ako nag-practice teaching. Ako din po, Ayun. hindi po ako nag-practice. Pero sa selection kami malayo, pero kasi nga isa sa mga napiling mga eskwelahan na mahusay, ano. At siguro naman, sapat na sapat yung kakayahan ng paaralan para hubugin pa yung mga bagong teacher doon. At tingin ko ba si ma'am nung siya'y panahon mag-aaral pa lang ng Lazaro Francisco, isa siya doon sa mga tinuturing na cream of the crop. Dahil damang-dama niya talaga yung pagpapala na binigay sa kanya ng Lazaro Francisco. Hindi rin po ako makapaniwala na teacher po kasi nung nag-aaral po ako, tahimik lang po ako na estudyante. Pero kasi po, ang nag-push po sa akin na mag-teacher, yung teacher ko po nung elementary, yung grade 6 po. Talagang humanga po ako sa kanya, kaya tinuloy ko po na maging teacher. Ngayon po, katrabaho ko po siya. Akala ko si Ma'am Bonita yung... Hindi naman pala. Sige. Dapat tayo, Ma'am Jane, sa isa sa mga sa secondary school teacher, si Ma'am Nara. Ganda ng pangalan, matibay yan. Matatag si Ma'am Nara Espino. Ma'am, kumusta po ba sa inyong eskwelahan? Masasabi ko po na napakasaya, napaka-warm po na pag-welcome sa amin ng Marciano del Rosario Memorial National High School. Lahat po ng mga teachers ay nararamdaman ko pong masaya sila sa aming pagdating sa eskwelahan. Si Ma'am Sarangaya po ang principal doon? Opo, siya po. Kasi Ma'am Jane, may tatak ang Marciano del Rosario na doon daw nanggagaling lagi ang mga nagiging school heads at siguro maipagpapatuloy ni Ma'am Nara yung tatatag yan Tingnan natin Hopefully, sir. in a few years time. Yes, sir. Ma'am Jane? Gano'n nakatagal si Ma'am Nara sa Marciano del Rosario po? Actually po, kaka 1 month pa lang. Just yesterday, last week po pala, July 2, kaka 1 month pa lang. Nung ba nagparang kayo, pinili niyo talaga, nag-apply talaga kayo dito sa Marciano del Rosario? Yes, ma'am. Although, sinasabi nga nila, bakit naman ang layo? Kasi nakatira po ako sa Barrera. Dito po talaga ako sa bayan. But since nung po ako, para mabibigyan ng opportunity, mabibigyan ng chance to be in the public school, kaya po ginrab ko po yung opportunity na yun. So, ibig sabihin ni Ma'am, nasilip niya na may kakulangan Opo. na teacher. Yun po ang tunay doon. Nainam yun, Ma'am Jane, kasi syempre, pag ikaw talaga desididong magkaroon ng trabaho, talagang sisilip-silipin mo talaga kung saan meron Yes, kakulangan. sir. Ayun. Yes, sir. Pero siguro bago kayo naging teacher ng Marciano, ay nagturo rin kayo sa ibang private school? Opo, ma'am. Actually, 2 private schools na po. At ibang-iba po yung aking experience kumpara po sa mga kasama ko ngayon. Kasi nagturo po ako sa college. College po, level po talaga ang aking tinuturuan. So yung adjustment ko po talaga ay napakahirap para po sa akin na magturo ngayon sa secondary school. Although nakakapag-adjust na po, nakakapag-adopt na po sa aking bagong-bagong environment. Kumustahin namin natin, Ma'am Jane, si Sir Darwin, Manalastas. Sir, kumusta po sa Cesar E. Vergara? Okay, so kahit po medyo malayo po sa Cesar E. Vergara, so napakasaya naman po ng experiences ko sa more than 1 month po ng pananatili ko po dun sa school. Pero under the period of adjustment po kasi medyo parang naiba po kasi yung major na hawak ko. Kasi I'm an English major po, pero ngayon kasalukuyan tinuturo ko po ay Filipino. So, pero kahit po ganoon, sabi naman po lahat naman ay natututunan. Tsaka ang babait po ng mga teachers po, then especially po yung aming OIC, si Ma'am Nora po. Hindi naman nalalayo yung English sa Pilipinas. Language Language niya. Alam naman bigyan si Sir ng ng science subjects. So, po medyo mahirap na po yun. O kaya math. At thankful nga naman siya Ma'am Jane. Kung ako naman, pipiliin ko yun dahil hindi nalalayo yun sa aking major kong
kung English man yun. Ano. Ito po rin ba ang unang paaralan na inyong pinagturuan? Actually po ma'am, nagturo po ako sa private school sa St. Louis Ann Montessori High School and Colleges po sa Bangad. Nagturo po ako dun for 2 years. And parang yung experience po na nung nandun ako sa private school ay parang ibang-iba po ngayon dito sa public. Kasi ang babait ng mga bata, magagalang, compare po dun sa mga nasa private school. Pero hindi naman po nila lahat. Ayun. Kaya pala Ma'am Jane, kanina nung nakita ko sir, parang familiar siya. Kasi naalala ko na nagkaroon tayo ng training sa sa mga private school teachers. Siya yung isa sa reporter ng slums, yung nag-report sa intrams nila. Siya yung, tama ba ako? Ikaw yun? Opo, parang ako po yung pinag-report po nila. Ayun. So, medyo may experience na si Sir, pwedeng makasama ni Ma'am Janice, sa Cesar E. Vergara si Sir para sa pag-produce ng mga video clips para po dito sa ating programa. Tanungin natin ulit sila Ma'am Jane, Siyempre, ito, hindi nawawala sa listahan ng mga tanong ko, Siyempre, nagdaan sila sa ranking, Kumusta? Ayun, natawa sila. Tanungin natin kung kumusta o parehas ba nung na-experience yung iba, yung integridad at kredibilidad ng ranking dito sa DepEd Cabanatuan. Ma'am Sarina, kumusta? Nung nagparang po ako, talagang yung process po ay sinunod. At masasabi ko po na napakataas ng integridad ng DepEd Cabanatuan po. Kasi talagang hindi po sila yung nag-isip kung paano, halimbawa, yung tinatawag po natin favoritism, wala pong ganun. Kung ano po yung nasa DepEd memo, yun po ang sinunod. At talagang sumasaludo po ako dito po sa Division of Cabanatuan. May point of reference pa point of comparison si Ma'am? Wala naman na. Wala naman po, pero base lang po sa mga namit ko po kasi nag-aaral po ako ngayon ng masteral degree po ngayon sa CIC. Ngayon marami po akong mga kaklase na nag-share po na experience nila at insights nila regarding po sa ranking. At talagang ako naman po, pilit ko pong sinasabi na napakapalad ko po at ako ay nandito po sa Division of Cabanatuan. Ayun. Ganun din ba ang experience ni Ma'am Jeffrey? Oo, Jeffrey. Opo. Talagang binabase po nila lahat po nung ini-implement po nila sa ranking, sa memo po na hawak po nila. Tsaka po, fair and just po talaga yung ipinatupad nila. Pares, magkaano po kasi kami sa listing po. Talagang fair po sa lahat ng aplikante. Wala po yung dahil kamag-anak ka ni ganito, ganun po ba? Ayun sa elementary Ma'am Jane, silang dalawa. Yes. Tanong naman natin sa secondary. Sige. Si Ma'am. Nakangiti rin si Ma'am. Tanong natin si Ma'am. Sir, sa totoo lang may point of comparison na ako naiisip point of reference talaga dahil base po sa aking mga experiences sa pagpaparang, marami na pong pagkakataon na hindi po ako nabibigyan ng chance. So, nung nagparang po ako sa division ng Cabanatuan, ito po yung pagkakataon na natanggap po ako sa public school. So, ibig sabihin, Ma'am, ngayon lang kayo nagparang sa Division of Cabanatuan? Second time na po. Yung una po ay hindi ko po na-push through. Pero ngayon po talaga, kahit na umulit pa yung ranking, nag-second time pa kami ng ranking, talaga pong tinutukan ko na siya. Kaya, ayun po, finally, napasok na po ng public school. Si Sir, si Sir Darwin, Sir. Okay, so yung ranking process naman po dito sa Division of Cabanatuan, para po sa akin napaka-ganda po at napaka-ayos. Kasi parang naano ko po kasi dito sa Cabanatuan, talagang ginabayan nila kami. Mula umpisa po, nagkaroon po ng mga meetings ng mga seminar pa nga kung ano yung gagawin namin. At talagang lahat ng gagawin namin talagang itinuro sa amin. So nagpapasalamat po ako especially kay Ma'am Sheila po. Okay, napakabait po ni Ma'am Sheila. At doon naman po sa parang para sa akin napakaswerte po. Napakaswerte po ko po kasi first time ko pa lang po nagparang pinalad po agad akong main. Yun po. Sumasahod na ba si Sir? Hindi po kasi kapapasok pa lang po. Oo, sige. And I'm sure wala namang palat-palat dyan ng Wala po.
May mga ganun kasi Ma'am Jenny, papanood daw yung 3 buwan na check-in. Tapos pipili ka lang ng isa, no? Ganun. Ay, may ganun ba, sir? Hindi ko naman alam, pero narinig ko lang. Ayan, so, yun, narinig po natin ang kanilang mga karanasan dito po sa kasangay ng Kabanatuan. Siyempre, Ma'am Jane, ngayon, may tanong ka na. Yes, sige. Tanong ko lang sa kaila, no? Ano po yung, bukod sa subject na tinuturo nyo, ano pa yung pwede nyo may offer sa station na pinaglilingkuran nyo ngayon? Ayun, kasi natanggap na sila Ma'am Jane. Ano naman ngayon ang may bibigay nila sa DepEd Kabanatuan? Siguro tawag natin si Ma'am Nara, lumber siguro. Ma'am. Nung nagtuturo po kasi ako sa college, exposed po ako sa community programs. So isa po yun, other than sa subject na kaya ko ituro, yung English subject, kaya ko po makipag-communicate sa mga barangay, sa mga officials, para po magkaroon ng mga programa sa komunidad, kung saan makakatulong ang eskwelahan at vice versa, makakatulong din ang komunidad sa aming eskwelahan. Ayun. Ma'am Jane, sa lahat ng mga guests natin, ng mga bago, si Ma'am yung may nagsabi sa community, kasi maganda yung linkage talaga ng eskwelahan sa community. At Yes. payo lang natin kay Ma'am, gawin niyang, documented yung mga project mo, Ma'am, para sa dulo, hindi ka mangangapa kung sa kanin kakailanganin mo yun, sa pagpaparang sa master teacher, bago pa lang si Ma'am, pero kailangan medyo may target na si Ma'am, Yes, sir. Although, priority pa rin talaga natin yung benefit na makukuha ng mga bata. Secondary na nga lang daw yung gagamitin niya yun for promotion. Yun ang pahay natin kay Ma'am. Yun. Yes. How about si Sir Darwin? Alam naman natin, nag-attend na nga siya dun sa ating sa seminar, no? Sa video production. Yun ba sir, ang aside from pagtuturo ng Filipino or English, ano po ba yung special skills na pwede po mai-offer sa mga estudyante ninyo? Okay, so ako po kasi hindi naman po sa pagmamayabang, medyo inclined naman po ako sa art, pero hindi po ako ganun galing sa pagdodrawing. So pwede po sigurong i-share ko yun sa mga student ko even though I'm not their teacher in arts po. At nung po ako ay college, member naman po ako ng teatro. Siguro po pwede kong magamit yun para maturuan yung mga bata. Bukod dun sa mga bagay-bagay na kailangan nila matutunan sa teatro. Especially po kasalukuyan pong itinatayo po inaayos po yung teatro po sa school namin ngayon. Siguro makakatulong po ako. So sa pagpapamagitan itong interview natin sa kanila, if ever hindi pa na-identify sa kanilang mga head, yung kanilang mga talents, so madidiscover sila pag napanood natin sila dito sa Dapat. Ayun naman, din sila Ma'am Sarina Punyo. Ako po sir kasi masasabi ko na jack of all trades. Dahil po, lagi ko pong sinasabi na as a teacher, dapat po ako ay flexible. Kung kailangan po ako ng community, tutulong po ako. Kung kailangan po ako ng eskwela, tutulong po ako. Pero as of now po, ako po ang may hawak ng school library ng Lazaro Francisco Elementary School at saka ako din po yung in charge sa Format 37. Ang una ko pong ginawa ngayong taon po na to, nag-isip po ako ng project sa pong programa na ang gusto ko po ang maka-benefit yung mga non-readers. Kaya lang po, nasa isip pa lang po yun, binubuo pa lang po at naikonsulta ko na po sa aking mabuting principal at sabi po na ang mabait kong principal, maganda daw po yung naiisip ko dahil naiisip ko merong parent involvement at saka meron din po yung kapwa ko, responsibilidad ko na yung mga ibang bata naman po sa higher section ang tutulong po para po sa mga nalulunod. Nabanggit yung kanina, jack of all trades. Marunong din kasi magsayaw, kumanta. Marunong din po. Actually, may karanasan siya, Ma'am Jane, nung nagpaparakyat. Kwento mo nga maging karanasan. Nung nagpaparang po ako, tandang-tanda ko po. Actually, hindi ko po siya tinitignan as negative, kundi isang napakasayang experience po sa District 4. Tinanong po ako ng mabait na district supervisor, si Ma'am Arenas, Ma'am Sarina, ano ba ang pwede mo i-contribute sa paaralan? Sabi ko po kay Ma'am Arenas, Ma'am, hindi niyo naman po na itatanong, ako po ay mahilig kumanta. Pinakanta po ako ni Ma'am Arenas at talagang sila po ay mukhang na-touch po. Sabi nila, maganda daw po pala ang aking boses. Sabi ko po, nung ako ay elementary, best talent po ako sa dancing. Kaya lang po, nawala po sa linya.
Isa pa po, yung mahilig po akong sumulat ng mga tula, ng mga essay. Kaso, hindi lang po masyadong ganun po pinagtutuunan ng pansin dahil lagi ko nga pong iniisip na ako ay jack of all trades. Ayan, kaya nagmamaster at si Ma'am Sarina. Ano? Okay, Sir Alan, gusto ko ng sample. Oo, Ayan. mamaya siguro. Pagkatapos naman ni Mama Jemarie, ma'am, kayo naman ma'am, ano mga may bibigay nyo? Ang talent ko po kasi talaga mula pa po nung bata, yung sa pagdodrawing po. Mahilig po ako mag-drawing. Ano po, ang mai-contribute ko po siguro sa school namin kung ano po, yung mahon po yung skills po ng mga estudyante na mahilig mag-drawing. Lalo na po yung sa paggawa po ng comics. Kasi po, hindi ko lang po alam kung alam na po ng lahat, na yung mga Pinoy authors po, nakakapag-publish na po sila ng Pinoy manga or Pinoy comics po. Gusto ko po sanang mula elementary po sana, ma-improve na po nila yung skills na yun para po pagdating po nila ng high school, college, isa po ako sa nakatulong na nakapagpa-develop po ng skills nila na yun. Kasi po pwede po nila yung gamitin as business, aside from yung professional po nila na trabaho. At saka po mag-e-enjoy din po sila. At saka po, yung sa digital arts po, although nag-aaral pa rin po ako ng sa sarili ko lang po, yun po, gusto ko rin po sana i-share sa mga bata yung pag-drawing po digitally, tsaka po traditional. Tsaka sa ICT din po, may po mag-computer. Ayan, marami Yun may po. offer si Mama Jemarie. Tsaka po sa technical supports, katulad yung sa program, yung sa backstage po, yung mag-control po sa PowerPoint. Particularly, gusto kayo tanong mga Sir Alan, no? Meron ba kayong collection ng mga cartoon characters na sarili nyong likha? Ano po, meron po akong ginagawa kaso po kasi dahil nga po busy sa trabaho, hindi ko na po siya matapos-tapos. Pero gumagawa po ako. Ayan. Makakwentuhan pa po natin sila maya-maya, no? Pakalipas lamang po ang ilang mga paalala.